Ang lugar na ito ay tinatawag na tupi ng Batman at nagsasaad ng pagbabago sa São Paulo. Noong nakaraan, ang paglalakad dito ay isang mapanganib na desisyon. Dito, libu-libong turista ang naapi at libu-libong mobile phone ang nakuha sa kanila. Ngunit sa isang pagkakataon, nagkaroon dito ng graffiti, Batman's image. Dumami ang mga graffiti, making it isang malaking art object. Ngayon, ito ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa São Paulo at ang kanyang national symbol. Ang São Paulo ang pinakamalaking lungsod sa populasyon hindi lamang sa Brazil, kundi pati na rin sa buong Southern Hemisphere ng mundo. Ang lungsod na ito ay isang halo ng mga pinakaiba't ibang tao, mula sa iba't ibang lahi at kulay ng balat. May mga lumalapit sa akin ng mga transsexual at mga babae. Sa parehong panahon, tinatawag ang São Paulo na pinakamapanganib na lungsod sa Brazil. At dito, may mga lugar na mas mabuting huwag talagang puntahan. Ari ba akong tumakbo pagkatapos ng tao? Nagsusuklay siya ng kanyang tainga. Nasa bulsa na. Ang una kong nakita ay kung paano kinukuha ng grupo ng mga ganitong sobrang binugbog siya, kaya't siya ay nakahiga sa operasyon. Tinatakpan ang kanyang mukha. Walang mga ligtas na lugar sa Brazil. Mayroon o wala. Sa kabila ng kabalintunaan na ito, ang Brazil ay isa sa pinakamaliwanag at pinakamaligayang bansa sa mundo. At maraming mga Europeo na dumating dito ay hindi umalis. Nakikita mo, pagdating mo sa Russia, lalo na pagkatapos ng Brazil, agad kang nadaig ng isang alon. Ng mapanglaw, isang alon ng kulay abo. At dito, lahat ay nakangiti, lahat ay parang masaya. Jesus, mahal kita. Salamat, ikaw ay napakabait. Ngunit ang ilan ay hindi na bumabalik Brazil dahil mas hindi ka nais-nais na mga dahilan. Hiningi sa isang babae na dalhin ng isang package at nandyan ang mga droga. Siya ay nakakulong, Ukrainian. Pwede. Sobrang nagpanik siya, tingnan mo. At lahat ay nagtitipon. At itong mga ito nahuli, tingnan mo, mukhang malungkot. Sentro? Ito sa sentro ng lungsod. May tao dun? Hindi ka pa nakakalabas ng taxi. Naamoy mo na ang amoy ng damo. Football carnival at romance mula sa mga serye sa TV. Sa totoo lang, ang Brazil ay isang bagay na mas malalim at kawili-wili. At ang episode na ito ay tungkol sa tunay na buhay sa kamanghamanghang bansang ito. Mag-subscribe ka sa aking YouTube at Instagram at simulan na natin. Антонио Фагундес, Фабио Асунсо, Режина Дуарте, Каролина Дикман, Мурило Бенисио, Марко Рика, Франсуаза Форто, Отавио Аугусто, Марсело Серрадо. Ang Brazil at Portugal ay magkaugnay na bansa at marami silang lipad sa pagitan nila. Sa mga ganitong biyahe papunta ako sa São Paulo. Sa ibabaw ng Atlantiko may malaki eroplano lumilipad. Sa isang hilera, mayroong kinupuan pinapakain ng 2-3 beses at may wifi sa eroplano kahit na may bayad. Ang Brazil ay walang katapusang gubat hanggang sa abot tanaw. At sa gitna ng mga gubat, dumadaloy ang walang katapusang Amazon. Ang mga lungsod at highway ay lumilitaw na mas malapit sa São Paulo. Sa unang gabi akong sa sentro ng lungsod. Papunta na ako roon kasama taxi driver at Christmas tree, mga kulay ng Watawa, USA. Bang papalapit sa sentro, Midastisi, mas nakakabahala ang tanawin sa labas, pulubi at estrangherong tao. Para sa kaligtasan, agad akong pumasok sa hostel kung saan mukhang ligtas pero napakasimple. Ito ang aking hiwalay na double room. Ito ay parang air conditioner. Naku, ganyan ang pagsara ng bintana. Kailangan itong buksan para marinig ng lahat sa koridor kung ano ang nangyayari dito. Paglabas ko lang mula sa aking kwarto sa umaga, doon ko lang naisip kung saan ako napadpad. Una sa lahat, agad mong makikita na ako ang isa sa mga unang nagising sa lugar. Ang mga tao ay tulog pa rin kahit saan. Diretso sa mga mataong kanto, sa ilalim ng mga paa ng mga tao na abala na sa kanilang mga mahalagang gawain. At hindi ako nagbibiro. Para kumita at makakain, ang mga tao ay nag-aabala sa basura, naghahanap ng mahalaga. Ang tatlong ito ay may bitbit na mga punong bag ng produkto at may nag-aayos ng basahan habang ang mga tao ay nakatingin sa kanya.
Paalala, ako sa gitna ng pinakamalaking lungsod sa mundo at magpatuloy tayo, ang ilang mga gusali ay abandonado habang ang iba naman ay ganap na pininturahan sa isang napaka-virtuosong paraan. Kung may ninakaw na manhole sa isang lugar, basta tinakpan lang ito ng kung ano at nakalimutan na. Sa bawat hakbang, humihinto ako at namamangha sa mga kakaibang bagay. Tulad ng babaeng ito na may dalang maleta sa tali, parang aso. Когда вышел из хостела, сразу понял, что я слишком выгляжу здесь прилично, слишком чисто одет. Но когда увидел здесь 20 полицейских машин, как-то чуть полегчало. Не знаю. Dagdag pa. Gano'n ito kabahan? Pero hinawakan ko ang pag-aari ko. Pauta ang bag na ito ay mukhang puno ng iba't ibang mahahalagang bagay. O ganun talaga sa totoo lang. Kakaiba at nakakatakot ito. Ang mga bata dito ay nag-e-enjoy kasi maayos para sa kanila. Nandito sila sa lungsod at kumain na sila. Hindi masasabi na nakakatakot sa gitna ng São Paulo. Ang lokal na istasyon ng pulis dito ay mukhang isang kuta. Sa tapat ng istasyon, bumili ako ng SIM card. Sabi niya ng SIM card, huwag mong ilabas dito ang telepono. Nagvi-video dahil sa kanya, kahit na may istasyon ng pulis sa kabila ng kalsada, may mga tao talagang nag-aalis ng telepono mula sa kanya. Oo, may nangyaring ganon, nakuha ang telepono at tumakas. Dito, muli niyang sinabi sa akin na dapat kong itago ang telepono na parang ako'y isang tanga. Pasulong, sasabihin na hindi na-activate ang SIM card bilang dayuhan. Kahit itong pulis ay naglaan ng oras sa kanyang pahinga, tumawag siya sa marami, hindi niya ako natulungan. Isang espesyal at hindi inaasahang problema ang wika ng komunikasyon. Kahit sa mga numero parang hindi ako handa. Ganito kami nakikipag-usap basta sa papel at ballpen, sinusulat nila. Matagal na akong hindi nahirapan makipag-usap kasi sa lahat ng dako. Kahit papaano, may mga tao na marunong mag-Ingles sa lahat ng dako na napuntahan ko at sa mga nakaraang taon, dito talagang wala. Hindi lahat ng gitna ng São Paulo ay nakakatakot, kundi nasa dituristang lugar ako. Ito ang Paulista, ang pangunahing avenue ng lungsod at dito bigla akong napunta sa Brazil na naisip ko. Dito, lahat ay o kumakanta o sumasayaw. Ang mga sumasayaw ay nahahati sa daan-daang maliliit na grupo. Mas malaki ang grupo, mas malakas ang speaker, nag-organisa. Dito talagang may dinalang truck na may mga speaker. Ang kakaiba sa maraming mga skyscraper dito ay may yung mismong koneksyon na wala pa ako. Maliliit na gusali, isang lumang simbahan na kaligtas. Brazilian Portuguese, karamihan Katoliko. Kristyanismo hindi hadlang sa Brazilian, mahal ang komunismo at kaliwang kilusan. Dito, malinaw makikita ang sikel at hammer, may nagtanggal, at sa mga pulang bandila na ito ay nakalarawan si Lula, ang presidente ng Brazil at ang chairman ng Socialist Party. Sa madaling salita, tinatawag na komunista. Makikita sa São Paulo ang bandila ng LGBT. And ang debosyon ng Brazilian ay hindi hadlang. At ang Brazil ay isa sa pinakatoleranting bansa sa lahat ng kahulugan ng salita. Sa Paulista, may shooting ng music video. Sa tapat, makulay na ad ng sanitary napkin na may show. Diretso sa gitna ng masa sa 1 milimetro mula sa daan-daang tao, may mga nagmamasahe sa mga kliyente. Marami ring pulubi at natutulog sa ilalim ng paa. Saan-saan ko sila nakikita ngayon? Parang mga kabuti sa gubat pagkatapos ng magandang ulan. Saan-saan ay nag-aalab ang kalakalan, mula sa mga niyog hanggang sa mga bomba. At may kaugnayan dito ang isa pang palabas na napuntahan ko. Darating na ang pulis. Malapit na. Hindi sila nagbibigay ng mga kamay. Marahil, nagpapanik na talaga siya. Tingnan mo. At lahat ay nagtitipon. Dumating ang pulis sa loob ng ilang segundo at ang mga ilegal na nagtitinda ay nagpanik at nagtakbuhan. Ang tao to ay tumatakbo papunta sa pulis, hindi alam bakit. Lilipat sila, sinasakal sila mula sa dalawang panig at tinanggap ang mga ito. Tingnan mo, malungkot siya.
Tingnan mo, mukhang mga legal na tindahan yan. Dumaan lang ang mga pulis at bumabalik na ang mga mangangalakal. Bumabalik sila sa amoy ng kalakalan. Naghintay lang sila sa kanto. Si Tanya ay madalas naglalakad sa Paulista at nakikita niya ang mga tao. At sa kabuuan dito, kung hindi ako magkakamali, mga 4 o 5 buwan na ang nakalipas, naglalakad ako, may isang lalaking, ganap na hubad na nakatayo, talagang walang suot, kahit medyas wala. Sumasayaw siya, umiikot na parang elepante. At may hawak siyang maliit na platito. Kumukuha ng pera. At kung tutuusin, sa tingin ko, malamang na siya ay nasa ilalim ng impluensya ng kung ano, nakalimutan kung bakit siya hubad. Hindi ko talaga alam. Kaya sa kabuuan, ito ang Brazil. Walang sino man nagbigay pansin sa kanya, nakakatawa. Isipin mo, sa Russia, makikita mo ang isang lalaking ganap na hubad sa araw sa pampublikong lugar kung saan may mga bata. Siyempre, may sino man na magbibigay sa kanya ng leksyon o tatawag ng pulis o pareho. Dito, ang mga tao ay talagang ganito. Naalala ko dito, nung may eleksyon si Lula, parang siya na nga ngayon. Dito, nag-organize ang tao, hindi lang rally, kundi pati rally na may sasakyan. Talagang may isang linya ng mga sasakyan na nagbibip, sumisigaw ng kung ano, may mga bandila. Pwede bang mag-rally nga laban sa presidente? Pwede kang mag-rally laban sa sino man dito. Ngayon may nagaganap na aksyon. Laban sa depresyon, Talagang ang proseso na ito ay higit pa sa tapos na paksa ng impormasyon. Dahil maraming tao, iniisip nila na anong depression, huwag kang malungkot, lahat ay magiging maayos. Kaya nga dito sa Brazil, anong depression nga? Sa totoo lang, masasabi ko na meron akong mental na kalusugan. Dito naging mas mabuti na. Sa tingin ko, ang dahilan ay dahil dito may access sa napakagandang pagkain, masustansya, modis at mura. diretso sa São Paulo dumadaan ang southern tropic ng mundo, kaya't bihira ang malamig at malungkot dito. Dito, matatag ang panahon. Dito, laging may araw, minsan may mga ulan, pero hindi ito tumatagal ng higit sa 40 minuto. Walang malamig na taglamig dito, laging positibong temperatura, kaya't hindi nagiging stressed ang katawan. Kaya naman nandito silang lahat at nagiging sunog. Siguro pula na ang mukha ko mula sa araw dito. Di nagtatagal sa araw ng ganito katagal. Ito ang pinakaputing tao na talaga nakilala ko dito. Palagi akong naglalagay ng sunscreen, pangingitim ko magiging pekas. Lumipat si Tanya noon. Hindi ako nag-isa sa paglipad, pusa. Naging sobrang dali lang to. Inabot ako ng 1 linggo para sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Si Tanya ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng Hapon pero umalis siya pagkatapos umalis sa Russia. Ngayon, ako ay parang freelancer. 3D креаторством, всякие там анимации, 3D модели делаю. Ну, на жизнь здесь хватает. Здесь хватает, да, но мне кажется, в Москве не хватило бы. Dahil naalala ko kung paano ako namuhay sa Moscow sa sahod. 70,000 rubles bawat buwan. At hindi ito. Itinuturing na minimum wage, parang pinakamababang sahod. Ito ay itinuturing na medyo magandang sahod sa Moscow, pero kalahati ng sahod ko ay napupunta sa upa. O, anong kalahati? Kahit higit pa sa kalahati ang napupunta sa upa, isang studio apartment sa Babushkinskaya talaga. Napakaraming pera ang nauubos sa pagkain. Sa totoo lang, sobrang kaunti lang ang naitatabi ko. Magkano ang renta ng apartment dito sa Paulista sa loob ng 1 buwan? Sa tingin ko, mga 7,000 reals. Reals? Pero dito, pwede rin. Kunin ang telepono o saktan siya. O dapat kang maging maingat dahil lalo na sa mga matatandang tao. Halimbawa, sila ang kumukuha. Ang telepono, mas madalas ba silang umaatake sa mga matatanda, sa mga pensyonado? At si Zach, isang Brazilian, ay hindi nagre-renta ng apartment dito sa Paulista, kundi sa isang mas simpleng lugar na 10 beses na mas mura. Pupunta kami doon kasama siya sakay ng tren at bus. Kaya nga, habang nagre-record tayo ngayon, pwedeng may biglang lumapit, agawin ito. Убежать? Да.
Ito ay isang karaniwang average na lugar sa São Paulo at agad tayong napapasok sa pugad ng kalakalan. Your new Wachida ay nakasabit mismo sa tabi ng mga bangketa at ang mga... Paano tungkol sa mga prutas? Brazil ay isang superpower at sa mga pwesto may mga napakamakulay at murang mga bomba, lalo na ang mga mangga dito. Kalahating dolyar para sa malalaking bala. 4 na mangga, 2 dolyar. Nakakatuwa ang mga prutas na kaayos sa platito. Sa tingin ko, mga 1 kilo bawat isa. Malapit sa pamilihan, merong supermarket, pero sa likod ng rehas mukhang mahirap. Un pastel de frango con catupiry. Ага. Она поняла. Я чувствую, что я не так сказал, но она поняла. Это работало, да. Не знаешь португальский, останешься голодным. Это я понял уже в первый день. Obrigado. Ну-ка, деляшка. Ну а под ногами вы сами знаете что. Вот так люди нормально, что спят у вас по улицам просто? Да, да. Ito na ang kalye kung saan nakatira si Isaac. Mga kable ng kuryente, kadalasang nakaupo ang mga bata sa aspalto, mga matarik na dalisdis at mga lumang sasakyan na minsan ay talagang astig din. Это в машине. Нифига себе у него сабвуфер. Pero ang lugar mo ba ay itinuturing na katamtaman, mayaman o mahirap? Ano ang tingin sa lugar na ito? Ito ay mahirap, sa totoo lang. Hirap, hindi pinakamahirap. Есть вообще, есть что, фавелы есть, да? Это нет фавела. Но это бедный, это простый, потому что это как... Ang mayamang lugar ay mas katulad ng Pineros marahil sa gitna. Pero itong mga tao, ano ang mga trabaho nila? Halimbawa, siguro mga tindero. Sila, kadalasan mga tindero ang nakatira dito, di ba? At bawat isa ay nagbebenta ng kung ano-ano talagang totoo. Halimbawa, nagtatrabaho sila, shopping set. At si Zach nakatira mag-isa. Lumipat magulang niya, pero sa ngayon wala sila. Bihira siyang maglinis, pero marami siyang niluluto. Meron siyang oven at microwave dito. Nagsimula akong manirahan dito. Halos 1 buwan na ang nakalipas. At ako ang unang bisita na dumating dito. Oh. Kailangan mo ng mas madalas na bisita para mas madalas kang maglinis. Saan ka natutulog? Natutulog. Ako. Ang dami mong kwarto. Maaari mong kunin muli ang isa, tama. Maaari ka bang magpaupa ng kwarto dito? Sa bawat bahay sa Brazil, makikita ang gas tank. Sa tingin ko, halos lahat sa Brazil, ginagawa nila ito. Paraan lokasyon mga bahay, interesante. Sa atin, siguro, nangyayari lang ito sa mga resort kung saan ang mga gusali ay sobrang magulo ang pagkakaayos. Lahat ay tila hindi mahulaan. Pumasok ako, may hakbang sa kanan at pinto sa kaliwa. Ibig sabihin ang palapag dito ay kalahating metro ang taas sa kaliwa kumpara sa kanan kung ito ay palapag. At itinuturing nila itong palapag hindi malinaw, magulo. Ang kaguluhan ay sa dalisdis kung saan ang bakal na pang-istruktura ay nakabakat sa sulok ng bubong. Ginagawa nila ito sakaling kailanganin pang magdagdag ng 10 palapag sa itaas. Maaari itong ikabit at itaas pa sa nang madali. Dahil dito nagkakaroon ng gulo. Pero ang mga lime ay kaya kong kunin sa balkonahe at ang papaya ay tumutubo sa ilang metro. Para sa malaking apartment, si Isaac ay nagbabayad ng $140 monthly. Здесь, в Сão Paulo, если ты хочешь жить рядом с станцией, это очень-очень дорогие. Ты знаешь? Потому что это очень удобнее жить рядом с станцией. Lumipat si Isaac sa São Paulo mula Natal, Hilagang Brazil. Magaganda ang mga beach doon pero mahirap kumita. Pero bakit ka lumipat? Dahil gusto kong makahanap na mas magandang trabaho. Здесь они платят лучше обычно. Gusto ni Isaac ang mga banyagang wika at mas madali makatagpo ng mga dayuhan sa São Paulo. Bakit galing mong magsalita ng Ruso? Wala akong mahanap tao dito nagsasalita Ingles ngunit mahusay mong nagsasalita Russian.
Nagsimula akong mag-aral sa simula ng quarantine. Marami akong libreng oras. Nagsimula akong makipag-usap sa mga taong Ruso online at nagpasya akong mag-aral. Bakit Russian? Gusto ito, hindi alam kung bakit. Kaibigan, pangalan at mga taong Ruso. May ilang kaibigan si Isaac na nagsasalita ng Ruso. Paano mo nakilala ang mga Ruso? Online at dito rin sa Brazil marami. Dito sa São Paulo, kumain. Mga pagpupulong sa wika. Sa São Paulo ay hindi maayos, mukhang mahirap, pero isang napakalaking mega city at may mga lugar dito. Mayroong lahat ng uri ng estado. Maaari sabihin ng São Paulo ay parang Moscow sa Brazil? Oo, syempre, hindi lang ito sa Brazil, ito ang pinakamalaki sa Latin America at ang pinakamayaman sa Brazil. At kaya bukod sa mga graffiti, ang ilang mga favela, dito ay maraming napakayamang tao. Sila ang pinakamayaman sa Brazil. May kakilala ako na nakatira sa isang condominium na may 19 na matataas na gusali. Ito ay napapaligiran ng isang hiwalay na teritoryo. Doon kahit ang Uber ay hindi makapasok kung hindi nila susuriin ang mga dokumento at ang mga trunk at tiyakin kung siya nga iyon. Dahil doon may sarili silang lungsod sa loob ng lungsod. Sa maraming mamahaling gusali mayroong maraming helipad sa bubong. At marami sa mga residente dito ay hindi na bumababa sa lupa, kundi lumilipad na lang papunta sa trabaho gamit ang mga helicopter. May helicopter taxi pa nga dito. São Paulo ang pangalawang lungsod sa mundo pagdating sa bilang ng mga helipad. New York lang ang katangi-tangi. Sa São Paulo dahil ito ang pinakamayamang estado. Dito rin ang pinakamataas na sahod. Kaya naman, nandito ang lahat ng pinakamalalaking bangko, korporasyon, at mga kumpanya. Aning bagay na kailangan nilang gawin ay i-book ang mga sasakyan. Sinubukan silang sumakay sa sasakyan sa traffic light pagkatapos nag-book na sila ng lahat ng sasakyan. Si Oksana, siya ay kasal sa Brazilian at nakatira sa Brazil mahigit 4 taon. Dito sa kanyang bayan nagbigay siya ng tour. Hindi ko talaga akalain na makakapunta ako sa Brazil. Nakilala ko si Gustavo, yun siyang asawa ko. Noong 2018 sa Irkutsk, kasama lang niya ang isang Brazilian group. По и мы там с ним познакомились, в Иркутске встретились. At pagkatapos, mula Disyembre 18 hanggang 19, lumipad ako para bumisita sa bagong taon. Inimbitahan niya ako sa Rio de Janeiro. Dito ako dumating, agad kang zero. Hindi mo alam ang wika. Trabaho na walang kaalaman sa wika sa panahon ng pandemya. Kaya naman nagkaroon ako ng stress. Siyempre, lubos akong umaasa kay Gustavo. Ang atmosfera sa mga pamilyang Brazilian ay iba. Talagang magkaiba ang mentalidad nila. Kumpara sa mga Russian, wala na silang ganong malinaw na paghahati sa loob ng mahabang panahon, lalaki at babae. Dito, hindi kailangang magpakasal ng opisyal ang mga tao para sa kanila. Wala itong kahulugan. Kahit na kung nakipaglaban ka sa isang tao, maaari mo nang sabihin na kayo ay mag-asawa. Ang mga modernong babae ay independent. Hindi iniisip ng mga lalaki. Maraming nagrereklamo sa batang babae na iba ang kaisipan. Talagang ibang-iba at sa tingin ko, hindi madali para sa lahat. At maraming mga babae dito, mga Russian, ang nag-aasawa. Sabi ng isang kakilala na nandito na ng 3 taon, bakit lahat kayo ay nag-aasawa sa mga taxi driver? Kaya, ang hirap dito ay nagiging dependent sila. Kumikita ng kaunti ang lalaki, marami ang agad nagkakaanak, nasa maternity leave, walang ama sa maternity leave dito, 3 buwan lang at balik trabaho. Kung wala siyang kaalaman sa wika at trabaho, nasa bahay siya kasama ang bata. Dahil sa mga dahilan, napakaraming diborsyo. Walang sino man ang nagtago sa sustento. Kapag tumanggi kang magbayad ng sustento, di ka nakikipag-ugnayan sa bata, walang kakausap sa iyo, kahit kaibigan hindi usap, mahal nila bata. Dahil sa pagbabawal ng aborsyon at hindi kayang alagaan ng bata, maraming lalaki ang nagpasya na magpa-sterilize. Kilala, akong kaibigan. Nabuntis niya dalaga. Nagpunta siya sa therapist, umiinom siya, ayaw niyang mangyari ito, nag-aalala siya. Uminom ako ng ilang antidepressant doon, pero nagpa-sterilize siya sa lalong madaling panahon. Malapit na sa 30, hindi. Nagmamadali magbuo ng pamilya. Wala ka bang girlfriend ngayon? Wala. Single ako. Mayroon akong ilang mga relasyon, pero hindi pa ako nag-asawa. Plano mo bang magpakasal? Ogo. Gusto mo? And sa silid ng Brazilian,
Da, naverna Isang beses sinubukan ko relasyon Okia ni isang Russian na babae. Pero hindi ito nagtagumpay. Nagpadala sila ng mensahe sa WhatsApp. Medyo lasing sila. At marami silang sinabi ng mga bagay-bagay. Natapos kami. Sobrang naiiba ka dito. Mula sa pangkalahatang grupo ng mga Brazilian, nilalapitan ka ng mga Brazilian. Mas lalo akong nagmamasid dahil napaka-LGBT-friendly ng bansa na ito. Nilalapitan din ako ng mga transgender. И девушки. Так что... Все, короче. Да. А почему они думают, что ты тоже из их или как? Тут как бы нету... Как вот... Tulad ng sa Russia, may mga hangganan na hindi mo dapat lampasan. Kung sa Russia, kung may tao kang kilala na patuloy na niyayakap ka, kailangan mo munang maglingkod. Pero kung may tao na nakikita ka lang sa unang pagkakataon, siya ay basta... Napunta ka ba sa pagyayakapan sa kalye? Oo. At talagang ayaw na ayaw ko ito. Seryoso, talagang ayaw ko ito. Isa pa ito sa... Unsika, bakit hindi ako lumalabas ng bahay? Minsan nagbabala ako kapag pumapasok ako sa bagong grupo, yung taong nagdadala sa akin sa grupong iyon, sinasabi ko, pakiusap, ipaalam mo na huwag akong hawakan ng sino man. Wala akong pakialam. Hindi ito nakakatulong, di ba? Hindi ito nakakatulong. Hindi. Sige, sa loob ng isang taon, nagkaroon ka ba ng relasyon sa mga Brazilian o mga Japanese lang ba ang nasa paligid mo? Wala akong naging relasyon sa mga Brazilian. At parang, hindi ko alam, hindi kami nagkakasundo. Nag-download ako ng Tinder. Well, paano ko ipapaliwanag? Sobrang tagal nilang manatiling bata. Kung itatakda mo ang threshold. Sa 38 plus sa Russia, nandyan na, mula sa trabaho, talagang nagiging mas independent na sila. Dito, hindi ko pa natutukoy ang sarili ko, naghahanap pa ako. Siya ay 43. Oo. At parang oo, sa isang banda, nakakainis ito sa akin. Pero sa kabilang banda, nakikita mo na yung mga tao, mas marami silang morально спокойно. Mas kaunti silang magpapababa ng iyong moral. Mas kaunti silang magiging agresibo, mang-aabuso at iba pa. Pero kung nasa 20 anyos ako, siguro ay okay lang. Pero ngayon gusto ko talaga, yun, ilang katatagan sa pananalapi. Sa mga dating site, sinasalanita niya ang mga lalaking mas matanda. У меня стоит 38-60. May nakikita ka bang walang nanay? May mga nakakasalubong na po, pero hindi ko alam. Parang siguro hindi ko lang kailangan ng relasyon sa ngayon. Ayon kay Tanya, hindi lahat Brazilian ay sanay magbigay pagkain sa babae. Tinanong nila, sa tingin mo parang 50-50 ba or ako ang magbabayad? No, если получается так. Anong sinasabi mo? Ako ang magbabayad. Ang taong ito ay yayayain ka lang sa McDonald's. Ano mang bagay. Kaya't nagkikita sila sa isa't isa, nagbabayad ba ang lalaki? O madalas bang 50-50 ayon sa Jewish scheme? Karaniwan lalaki? Kung sa Russia ang lalaki ay pwedeng yayain ang babae. At doon, hindi ko alam, basta parang isang average na normal na tao, normal na lalaki. Ito ay isang milyonaryo. Hindi nakakapagtaka di masyadong generous Brazilian sa dates. Sa milyon-milyon walang matutuluyan at puno ng mga walang tahanan ang mga kalye. Ikaw, hindi ka ba lumalabas sa gabi o ano? Одна нет. Я не ухожу одна. Если есть парни... Ayos lang yun, nandyan. Sa gitna ng syudad. Ito ay tirahan sa gitna ng syudad. Pinakamalupit na makita na may mga maliliit na bata sa mga tent на yon. Ну, вот прям маленькие еще, с сосочками. Или какие-нибудь там домашние питомцы. Домашние, но без дома. Не совсем домашние получается. Maraming pamilya ang nakatira sa kalye kasama ang maliliit na bata. Yung mga walang tahanan na magulang, sobrang bastos. Bakit pinapayagan silang pumasok sa tindahan? Karaniwan, hindi pinapayagan ang mga walang tahanan sa tindahan. Hindi pinapayagan walang tahanan pumasok tindahan pero anak somehow nakakapasok. Lumapit sa akin ang isang maliit na batang babae. Hinawakan ako sa kamay at may sinasabi siya sa akin sa Portuguese. Ako agad, I always have one answer. Hindi kita naiintindihan, hindi ako galing dito.
Pero siya ay talagang naglalakad at may ginagawang paghila sa akin, humihila. At sa kabuuan, napansin ko sa cashier na ang batang ito ay may mga inilagay sa isang paraan sa aking basket. Iba't ibang bagay at ibinigay niya ito bago ang cashier na bibiliin ko. At ibibigay sa kanya, dito, ipinagbabawal ang mga abortion. Ibig sabihin, kung may mangyaring pagbubuntis sa kanila pero wala silang kakayahang alagaan ng bata, hindi pa sila makagawa ng aborsyon. Ito bang mga tao sila ba'y walang tahanan? Sobrang dami nila. Sigurado, wala lang talaga silang matutulugan at sila ay... Siguro, dahil sa pandemya, maraming tao ang naglaro sa bahay at... Napakarami siguro dahil sa droga. Ayan, ganitong mga tao natutulog siya sa kalye, baka makahanap siya ng kahit anong trabaho. Может быть, особенно, если они использовали наркотики. Ang hirap kasi kapag nagsimula ka, trabaho, makikita nila kung ikaw ay nagpunta sa pulis. Halimbawa, Hello! Ayan, naglalakad sila, humihingi sa mga bus. Maraming tao ang hindi magsulat o magbasa at may isang tao, ganitong edukasyon na nagpapahintulot sa kanya na mamuhay. Sa Europa, sa Amerika, ang pangunahing problema, sa Brazil ito ay kawalan ng trabaho. Kaya nagnanakaw sila. At nagnakaw sila At dahil sila ay masama? paano mo may tatago ang isang predator? Tulad ng halimbawa, hayop, isang mandarambong na itinatago. Oksana, malaking agwat sa pagitan ng mga mahihirap at mayayaman ay nanatili simula sa sistemang pang-aalipin. Maraming mga Brazilian ang mga... At pagkatapos, noong 1828 lang sila pinalaya. Saan sila pupunta? Muli, nagpunta sila upang magtrabaho. Sa kanilang lahat ay nagpatuloy. Lahat ay nagpatuloy, oo. At habang nandyan, may ilan na nakakuha ng edukasyon, may ilan na nakatakas mula sa ilalim. Pero ang pangunahing bahagi ay wala pa ring tahanan. Unti-unti ang walang tahanan at bandido ay sinakop ang sentro ng lungsod. May tao umalis, di natapos ibenta ang kanilang apartment. Kumuha sila ng mga bahay. At sinira nila ang mga... At mayroon silang ganitong batas na sa Brazil may demokrasya, hindi agad ikukulong ang sinuman. Kung sa unang bahagi ng buwan, sinabi ng may-ari na ang apartment ay inuokupahan, kung gayon, maaari siyang paalisin, sumakop gamit puwersa. At kung lumipas na ang isang buwan, kailangan ng patunayan sa korte na nandun siya hindi lang basta-basta. Ngayon mahirap tawaging prestihiyo ang sentro ng lungsod. Umalis ang mga tao, hindi natapos ng mga residente dahil mahirap ibenta, sinakop ng mga walang tahanan. Ang buong gusali, pinalayas sila, nag-organisa ng kanilang unyon at naglagay ng mga placard, hindi ninyo kami maaalis dito. Kaya parang ganun ang proseso. Pero pinalayas sila. Meron, may mga pinalayas. Pero may ilan pa ring nananatiling walang tahanan. Kaya parang buong proseso ito. Pero mas delikado pa kaysa sa sentro, sa mga favela. Ito ang mga slum. Hindi gumagana ang mga batas. Ang delikado. O sa mga favela, may hiwalay na video sa aking channel. Tingnan mo ito, kung hindi mo pa ito nakita, doon gumagana ang batas. Talagang nakakatakot doon. Hindi pupunta doon ang pulis. Pero minsan, ang biyenan ko, nagtrabaho siya sa isang pampublikong organisasyon. Sila, kwento niya, napalibutan sila ng mga baril at gusto na silang barilin. Sino kayo? At kaya ipinaliwanag niya sa kanila na sila ay mula sa pampublikong organisasyon, na wala silang masamang balak sa kanila at pinalaya sila. Bilang isang tour guide nung si Oksana ay may mga hamon sa pagdadala ng mga turista sa São Paulo. Ang pangunahing katedral sa gitna ng lungsod, lahat ng makasaysayang gusali, napakaganda. Lahat ito ay simple, hindi pwedeng hindi ipakita. Sentro para sa mga turista, ito ang pinakapuso, di ba? Pero ang plaza ay ganito, pinapakain ng mahihirap. May dumarating kung ano-ano, negosyante. Doon may pila nag-aanyong, may mga tao nagkakasama. Siguro mga turista doon, mas madali silang nakawan. Maaari kang maglakad, hindi naiintindihan ayos parang sa isang sandali. Merong biglang lalabas teenager na agaw ang telepono mo siklista. Ibig sabihin ganitong klase ng agresyon sa araw, parang pag-agaw. Doon para makalapit may baril o kutsilyo, pero hindi doon, kundi kapag gabi sa isang liblib na lugar. Ang mga kabataan sa Brazil ay talagang mapanganib.
Isang batang babae na Ruso, kakilala ko, naisip niyang kaya niyang maglakad sa gitna. Parang kalye, medyo makakarating siya sa kanyang bahay. Nakuha ang telepono niya at siya ay parang instinctively. Sa isang paraan, nagprotekta gamit ang kanyang kamay. Sa huli, sinaktan siya, kaya siya nakahiga sa operasyon, tinatahi ang mukha. Dito, karaniwan na kung may karahasan, mas mabuting ibigay na lang, huwag nang lumaban. Doon sa Brazil, may mga mas mabuti o mas masama, pero nakaupo o naglalakad, maaari kang makatagpo ng sino mang naghahanap ng ninakaw na bagay. Hindi kung gaano karaming mga kwento ang sinabi, inagaw nila ito ng hindi namin mahanap ang teleponong ito mamaya. At kung sa mga favela sa Rio, walang pumupunta, delikado, huwag magbigay ng pera. Ipinapakita nito kung saan. Talaga ang mga favela sa bundok, Pero maaring delikado sa bus. Baka may mangyari sa bus. Hindi! Karaniwan wala, maliban na lang kung maraming tao. At parang maaari silang pumasok sa mga bulsa. At baka may kasama sa bag mo. Ang kaibigan ko, ninakaw nila ang dalawa. Sa kalye na ito, ibig sabihin, 2 telepono ang ninakaw sa kanya. Mukhang medyo mahina, siguro mukhang mahina siya. Kaya madalas silang kumukuha ng ganito. Oo, sa tingin ko ganun nga. Sabihin na nating nanakaw ang phone ko, maaari ba akong tumakbo? Sa tao tumakbo at kunin ulit, o mas mabuti bang hindi kung wala siyang baril pero maaring may armas siya? Oo, kasi minsan meron sila pa, minsan wala. Nang dumating ako dito, halimbawa, sobrang takot ko talaga. Hindi ko alam, pero natatakot ako sa gabi. Akala ko may pumasok na tao sa apartment ko. At sa Russia, hindi ka natatakot kasi meron kang ganitong bakal na pinto. At hindi ko sinasabi tungkol sa kung saan ang bahay, kundi tungkol sa iyong pinto. Ang apartment mo ay bakal. Dito ang pinto, tanga, ay plastic. Talagang gusto mong itapon mo mula sa paa. Nakikinig ako, iniisip, sinasabi, Diyos ko, hindi angkop para sa Brazil. Hindi pa ako nakapunta sa karnabal. Natulog ako sa labas, sa isang piraso ng karton. Di pa nakarating sa Brazil? Nasa Brazil ako sa pisikal, pero sa isip at puso ko, siguro hindi talaga ako dito. Sa totoo lang, hindi naman ako dito. Sa Japan, sobrang saya ko. Talagang may pagkabahala sa Russia, dito may pagkabahala, pero dun wala. Pero dito, mas kaunti ang pagkabahala ko kumpara sa Russia. Well, tingnan mo, sinasabi mo na natatakot kang lumabas dito kapag madilim na. At sa kabila ng lahat, sa tingin mo ba mas komportable dito kaysa sa Russia? Sa Russia, lumalabas ka bang maglakad-lakad sa gabi? Sa Russia, nakadepende lang ito sa lugar. Pero dito sa bahagi, nakakatakot sa lahat ng dako. Dito ba, isugi anti-privilege. Mga tao na may mga ari ng babae. Ako kaya... Nung nagkasundo tayo sa pagkikita, sinasabi mo, kapag maliwanag lang, hindi ako lumalabas. Sa madilim na oras, bakit? Kasi nakakatakot. Sa katunayan, napakarami dito. Kaya nga sa mga ganitong uri, hindi sa mga bisikleta, kundi sa mga moped. At basta-basta na lang silang nagmamaneho at hindi mo mapapansin na lahat ng mahalaga sa'yo ay nawawala na. May mga pagkakataon na sinubukan pero pinigilan ko na ito ng maaga. May isang bagay na dapat malaman. Kung makakita ka ng ilang uri ng mapanganib na sitwasyon na nanggagaling sa Jude sa moped, kailangan mong kunin ang iyong mga bagay ng lantaran. Maintindihan paano mo Oo, kailangan talagang tingnan ng ganito. Tama, ilang beses nangyari. Mga maliit na hindi pagkakaintindihan na akala nila nag-flirt ako. Kaya nagsimula silang magbibip, parang, gata senyora. Ang mga ugali ng mga Brazilian ay nasa kay Tanya, siya ay nasa kanyang bayan. Sa katunayan, may nangyaring ganito kasama ang kaibigan ko sa Moscow. May mga bag siya sa mga kamay. Hiningi niya sa akin, sabi niya, Tanya, tingnan mo kung anong oras nagbubukas ang tindahan sa Google Maps at Yandex Maps. Ang sinasabi ko ngayon ay magandang pumasok. Sa isang tindahan, titingnan ko, sabi niya, bakit ka pupunta sa tindahan? Sabi ko, para hindi manakaw ang telepono. Sabi niya, ikaw ay isang tanga? Ito, ikaw sa Russia. Nahihikayat ako ng ugaling Brazilian. Madalas na ang mga favela at mga prestihiyosong lugar ay magkatabi. Nakatira kami sa ibang apartment malapit sa mga favela.
Ibig sabihin siya mismo ay ligtas. Ito rin ang naalala ko, ligtas. Ngunit hindi ka maaaring lumabas at maglakad sa kalye tulad dito dahil mayroong isang tiyak na grupo ng mga lalaki doon na gusto ang iyong telepono. Nagkaroon ako ng pagtatangi tungkol sa kaligtasan sa Brazil. Bakit ito? Kasi nang dumating kami sa unang araw, nagmamaneho kami at ang lugar na yon na may mga favela ay napakalapit. At ang unang nakita ko ay ang grupo ng mga kabataan, hindi ko alam, mga 13 o 15 taon, kinuha ang telepono ng babae. Ito ang pinakaunang impression ko. Paano sila sumugod sa kanya at kinuha telepono niya, impression ko. Hindi ligtas dito, maaaring agawin ang telepono sa aking bayan. Kahit ngayon ay napakamapanganib din. Palaging may banta ng aerial na panganib, palaging may panganib ng pag-atake ng rocket, ngunit palaging ligtas. Sa usaping mababang krimen, walang sino man ang kailanman kukuha ng iyong telepono o pera. Si Vita at anak ay nakatira sa likod ng rehas sa magandang complex. Narito ang gym, shower, banyo, at doon ay may spa na hindi ko pa napuntahan. Bakit pala? Dahil ako ay nagmula sa Ukraine, walang kuryente, walang mobile internet minsan, napakahirap na araw. Kapag nakaupo kami sa kadiliman, 5 araw. At para sa akin, parang sobrang luho ang magpunta sa spa. Dito apartment ay nagkakahalaga ng $300 at pataas. Kaya't ang renta ay tinanggap ang bilang ng mga silid tulugan ay pareho sa banyo, 2 silid tulugan, 2 banyo, 3 silid tulugan. Kadalasan, may 3 silid tulugan apartment, 1 banyo, 1 toilet. Ito, hindi ganun. Dagdag pa ang mga utility work at iba pa, may seguridad. Вот это вся инфраструктура, она тоже стоит определенных денег, да. Si Vita ay lumipat sa Brazil mula sa Ukraine sa panahon ng digmaan. Nagtatrabaho ako sa merkado ng Singeita, nakatuon sa Ruso, at hindi ko na gustong magtrabaho doon. Tumingin ako sa ibang mga merkado at tiningnan ko ang mga merkado ng Indonesia, India, at pati na rin ang Brazil. Gustong-gusto ko ang Brazil dahil ito ay nasa Latin America, isang maunlad at umuunlad na bansa na may 200 milyong populasyon na nagsasalita ng Portuguese. Nagsimula na akong magplano sa paglipat. Noong nakaraang tagsibol, binili ko pa ito mula sa Ukraine. Mubarak, bumili ako ng SIM card sa Brazil. Gumawa ako ng Brazilian WhatsApp at nakipag-usap sa mga blogger. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng tagasalin o paano? Oo, sa pamamagitan ng tagasalin. Hindi ko alam tungkol kay Tugalski. Hindi ko pa siya kilala hanggang ngayon. May blackout na sa Ukraine. Nagtatrabaho lang ako ng remote. At syempre, kung walang ilaw, kuryente o internet, wala akong kita. Isang solong inaalagaan at binibigyan ang aking anak. Mahalaga para sa akin. At akong pumunta sa Brazil. Bakit hindi Europe? Maraming Ukrainians, naglalakbay ako sa Europa. Maraming Ukrainians doon. Dito, walang tulong. Sa iba, may benepisyo. Meron akong tiyak na kita at ang Europa ay minsan ay medyo masyadong mahal para sa akin. Mag-isa ka, mahal ang Europa? At ako ay namumuhay ng mag-isa sa katunayan. Kung pag-uusapan natin, sa ilang mga bansa na may magandang antas ng pamumuhay, medyo mahal talaga. Dagdag pa, may anak ako at ito ay isang pribadong daycare, bihira ang mga libreng daycare at malamig pa sa Europa. Ayaw kong labis. Napahalagahan ang aking kakayahan kasi iba-iba rin ang Brazil. Ito ang São Paulo. Mahal na lungsod. Itong lugar na ito, itinuturing itong mahal, kaya dito mahal ang mga paaralan. Pero may mga mas murang lungsod at mas murang mga lugar. Kahit sa São Paulo may murang lugar. Pero hindi sila ligtas. Kaya't naisip ko na sapat na ang pera ko dito. Dagdag, maganda ang klima, masaya, at may mga Brazilian serye pinanood nung bata. Simula, iniisip Vita tungkol sa Canada? Masaya ako na hindi ako pumunta sa Canada. Kasi sa Canada, kailangan ng 2 matatanda na nagtatrabaho at 1 bata para makapunta. 1 adulto at 1 bata, lalo na kung magkaiba ang kasarian, ay nangangailangan ng 2 silid na apartment. Medyo mahirap iyon. Sa Brazil, sa tingin ko, mabilis kang makakapagsimula at lalago, pati na rin sa negosyo. Nandito, na ang lahat ng mga kondisyon para dito. Kung naintindihan mo na ang mentalidad, nakahanap ka ng mga lokal na Brazilian na kasosyo na sumusuporta sa iyo at mayroong isang komunidad. Sa Canada, inaasahan nilang darating ka at magiging empleyado ka para makakuha ng sa buong buhay.
Ganito kasariwa ang mga istasyon sa São Paulo. Punong-puno ang karamihan ng magagandang babaeng Brazilian at halos bawat pangalawang tao ay may katawan na puno ng mga tattoo. Tulad ng dati, merong hindi gumagana sa akin. Sa pagkakataong ito, ang bank card ay tinatanggap paminsan-minsan. Libre lang ako dahil may hindi gumagana sa mga card nila. Walang kakaiba sa subway, maliban sa mga kakaibang tao. Palaging may sumisigaw o humihiyaw sa tabi ko. Kakaiba makita pulis may suot na bulletproof vest sa loob ng tren. Hindi malamang na isusuot lang nila ito sa init. Lumabas ako mula sa subway at sabay na nasa lungsod at sa gubat. Ang mga kalsada, mga skyscraper ay nagsisiksikan sa mga puno. Dito ako papunta sa Art District pero sa daan sa halip na sining homeless at kalapati kumakain ng basura ang makikita. Nandito ang mga estudyante sa hintayan ng bus. Ang lahat sa paligid ay nagbabago, ang mga pader mas masaya. Nauubos ang mga ibabaw at ang mga cobblestone sa ilalim ng aking mga paa ay pininturahan. Mga magaganda ay nakapila para lang makipag-selfie sa mga obra maestra. Ang paglipad ng lokal na artist ay nagdadala sa atin sa kalawakan kasama ang mga Brazilian na astronaut at mga alien na nilalang. Dito may manlalaro ng football, hubad na babae at hallucinogenic na pakikipagsapalaran. Pero bukod sa kanila may isang asul na tiyahin na nahuli ang atensyon na parang may kahawig siya. Napakamadilim, at mapanganib na eskinita. Dito, kahit sino ay natatakot na pumasok dahil dito nagtitipon ang mga adik at iba't ibang mga tao, mga hindi maunawaan. At sa isang punto, lumitaw dito ang graffiti na drawing ni Batman nagsimula ng umunlad yung hip-hop movement. Dito sa lugar na ito, lumitaw si Batman. Dito, sa tingin ko, nandito si Batman. Ang São Paulo ay pandaigdigang graffiti capital at ang mga pinakamagagaling na artista, Cobra, nagmula rito. Dito pang-unyo ng mga graffiti artist. Tungkol sa dating mapanganib na lugar na ito, sa isang punto ay nagsimulang manirahan dito ang mga estudyante. Ng mga kabataan, may mga bar. Una, mahal lang ito dahil hindi mayaman ang estudyanteng ito. Pagkatapos, nagsimulang dumayo ang mga estudyante, may mga musikero, mga artista, at ang lugar na ito nakahikayat ng malikhaing kabataan. И в итоге потом еще он стал не просто дешевым, а наоборот уже стали приезжать более известные художники, архитекторы, музыканты. At ang lugar na ito ay naging mas mahal na... Ayan, by the way, nandyan ang paniki. May pagawa. Cobra, doon. Isa siya sa mga pinakasikat na graffiti artist. At kahit ang munisipyo ng Moscow ay inimbitahan siya noon para gumawa ng graffiti, Maya Plisetskaya, 50 metro kwadrado. Dito, malapit sa lugar na ito, pinatay ang isang musikero. Si Villo Negro, musikero. Villa Negro. Sa isang gabi, pininturahan ng kanyang mga kaibigan ang buong eskinita na ito ng itim. Pero sa loob ng 2-3 buwan, nagtipon-tipon ang mga graffiti artists at inayos ito. Ibig sabihin, lahat ng mga gawaing ito dito, lahat sila ay bago. Astig, naaalala ko pa rin kung anong lungsod ang kinaroroonan ko at sinisikap kong maging maingat. Eskinita dito kahit maliwanag, hindi nababawasan ang kanilang nakakabahalang pakiramdam. Mukhang nawala na ako sa katinuan kasi pinahintulutan kong lumayo sa São Paulo ng higit. Sa Finto Metro, mula sa aking kagamitan, mula sa aking pitaka at mula sa lahat ng aking mga bagay. Pero dito, sa ilalim ng proteksyon ni Batman. Mukhang posible ito kasi ang mga tao ay pumapasok at nagliliwanag gamit ang kanilang mga telepono na parang walang takot. Bilang karagdagan kay Batman, narito rin ang paggalang kay Bob Marley at ang kanyang mga hilig sa ganja. Narito ang isang lalaki na hayagang nagbebenta ng mga kagamitan para sa paggamit nito. At dito mukhang nagpuputol siya ng damo para sa sarili niya. Pati ang mga medyas ay may tema ng reggae. Sa tabi may batang lalaki kasama nanay gumagawa ng souvenir kamay. Kahit ang juice ay dinadala parang nasa lata ng pintura. Mismo, mahilig ang mga Brazilian sa mga party. Sa abandoned disco bus ito, di mo masasabi. Pero sa lugar ng tupikan ni Batman, may mga lugar para mag-party. Si Oksana ay nakatira malapit sa mga club. Talaga, ganito ang buhay gabi dito. Dito sa lugar na ito, may higit sa 100 na mga restaurant at ang buhay gabi ay nagsisimula mula Huwebes at tuloy-tuloy na walang tigil. Sila sa isang paraan ay nakakaya mula mo gabi ng Biyernes hanggang Lunes. Huwag ka munang matulog.
Ako, kahit na nakatira ako dito sa lugar na ito, kaya nang dumating ako dito bago ang pandemya, hindi talaga ako makatulog. Hanggang umaga, tinanong ko ang asawa ko, paano ka ba nakatira dito? Sabi niya, 25 taon nakalipas, bumili ako ng apartment dito. Gusto ko, bata pa ako para sa akin. Ngayon, saan tayo pupunta? May mga hinala ako kung paano sila hindi natutulog ng 3 araw at hindi alak ang nandito. Тоже много. Alcohol, alak, puti, pula, merong Argentinian, Chilean, mura. Iyon ay, well, hindi ito tulad ng kapag umiinom sila doon at lahat ng kanilang mga mata ay malasalamin. Mas natural ang lahat dito. Mahirap matulog dito. Ilang alak ang kailangan para makatulog. Nang makita ko ang dami ng alak sa bahay ng asawa ko, naisip ko, sa totoo lang, lasenggo ang asawa ko. Di kami sanay sa ganitong dami ng alak sa bahay. Hindi, pero galing ako sa Moldova, sasabihin ko madali lang. Maganda ang sa inyo sa opisina? Очень легко спится вином. Bilang karagdagan sa alak, malubhang problema rin ang ibang mga nakalalasing na substansya sa Brazil. May mga malalaking daluyan ng supply sa buong bansa at kahit anong droga dito ay napakamura. Sa tingin mo, madalas bang may mga tao dito na lumalabas sa kalye na may dala ng kung ano-ano? Naglakad-lakad ako kaninang umaga, parang sa tingin ko bawat pangalawa ay ganun. Pero parang bawal dito. Ayon sa batas, hindi pwedeng ganun lang basta-basta gumamit. Madalas na gumagamit ang mga tao sa harap mismo ni Tani. Nandiyan kami. Nakapasok sila nasa pintuan. Gay tao doon. Parang lahat ay nagkakalat, lahat ay kumukuha. Oo. At talagang naamoy mo na hindi ka pa nakakalabas ng taxi. Naamoy mo na ang marijuana na Maraming tao dumarating sa Brazil para kumita sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na substansya. Madalas itong nagtatapos ng masama. isang babae ang pinakiusapan na magdala ng isang pakete at nandun ang mga droga. Ngayon nakakulong siya Ukrainyano. Wow. Oo, ito na. At ang komunidad ng mga Ukrainyano, tumutulong sila sa babae. Но вытащить они никак не могут уже. At dito, sa lugar na ito, totoo bang may lalapit at mag-aalok ng droga? Oo, pero hindi ako gumagamit ng droga. Hindi ko alam kung paano ito hanapin. Sa kahit anong kaso dito, pero sigurado ako na sa ganitong kalye, kung magtatanong ka, saan ako makakahanap ng droga? Siyempre, may sino man bang nag-aalok sa'yo? Sasabihin ko, wala pang legalisasyon, pero maraming tao dito. At dahil dito, parang sa atin, bohemian na artista, kung saan mahilig ang musikero, kaya madalas mo itong makita, maramdaman ang amoy ng marijuana. Ayon kay Isaac, kapag kumukuha ng tao sa trabaho, unang-una silang sinisiyasat kung may bisyo. Makakahanap ang adik na ito ng trabaho, pinakasimpleng trabaho. Magkano ang magiging sahod niya doon? Git ko mo lang. 1,000 at kaunti. Ну, может быть, как 2000, это зависит от... 2000 это уже хорошая зарплата? Средний. Tungkol sa mga presyo sa São Paulo, malaki ang pagkakaiba. Kumakain ako sa cafe, umupo sa harap ng bintana para kumita, naglilinis ng sapatos, sa isang hindi kaaya-ayang lugar, malapit sa hostel, ang burger ay 3 beses na mas mura, pero gawa ito sa ganitong matigas na karne. Maraming mga maliliit na nakakatuwang sandali mula sa biyahe ko sa Brazil ang naipost ko sa Instagram ko at nakalakip sa mga kwento. Nandoon ang lahat ng iba ko mga biyahe at araw sikap kong mag-post ng isang kwento mula sa lugar kung nasaan ako ngayon. Halika, mag-subscribe, Vinsteya, Vova Karmanov. Tingnan presyo sa merkado. Kung bibilangin ang mga Brazilian real, ang mantika ay $1 at kalahati, ang serbesa ay mas mababa sa $1, 20 sentimo pasta, at ang mga donut ay $1, kalahating. Ang tinapay presyo, ang mga juice $2-3 пакеты, at ang gatas $1 пакеты. Фруктов много, но я прям копеечных не нашел. За этим надо на рынок. At sa unang pagkakataon, pumunta ako sa pamilihan, humiling ako ng iceberg lettuce, 2 ulo,
Ito ay tungkol sa 20 rubles. At naisip ko siguro ito ay presyo para sa 100 gramo. At sinubukan kong itanong, magkano lahat-lahat? At sinabi sa akin, ₱1, ₱1. Pero ang pinakamahalagang produkto sa Brazil ay kape. Ang kape, dito ay sobrang ganda. Alam ko talaga, ang tungkol sa pagod na yun, kasi sobrang mahilig ako sa kape. At nung nakatira ako sa Moscow, palagi akong bumibili ng kape para sa sarili ko. Brazilian, sobrang masarap ito at mas mura kumpara sa Russia. Sobrang sarap ng kape. Sobrang gusto ko ito. Pero, tumaas ang presyo ng kape. Tumaas ito. Ang mga 30%. Sinasabi nila na ito ay dahil sa masamang ani. Pero nakahanap si Tanya ng mga bagay na sobrang mura sa Brazil. Ano, yung mga sapatos ay $100 ay $20. At isa pa, leather ang sabi. $20 tunay na katad. May binili ka rin para sa sarili mo dito, di ba? Bumili ako dito. Sandals. At lahat. Ito ay walang diskwento. Meron ding mga diskwento dito, mas mura pa ang pwedeng mahanap. Ibig sabihin, lahat ng ginawa dito ng kamay. Mura. Oo. Mura, maari mong... Kaya naming magpunta sa mga kapehan, halos araw-araw dito. Ano ang isinasaalang-alang dito? Isang mamahaling establishmento? Sobrang daming talagang magagandang lugar. Kahanga-hangang karne. Mura ito, pero sobrang sarap. Naging vegetarian lang ako. Taon. At nang tumigil na akong maging vegetarian, hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nahumaling sa pulang karne. Sinubukan ko dito. Ngayon, hindi na ako makakain ng kahit anong karne, maliban sa Brazilian at Argentine, kasi sobrang ganda nito. Sobrang sarap nito. Si Vita ay nakaharap sa mataas na presyo ng serbisyo at medisina. Bueno, ang hardin na di katakot pasukin ay $600. Nagpamanicure ako ng ₱200, pero natanggal agad. Doon, nagpagamot ako ng kukod hubuan. Takot ipagawa buhok ko, baka magmukha akong kalbo. Pumunta rin kami sa dentista para gamutin ang mga problema ng bata na hindi natapos dahil sa blackout. Sinabi sa amin na ₱4,000 pumirma na ng kontrata. Ganyan ang mga bagay. Sa simula, ang mga dayuhan ay laging nagbabayad sobra. At madalas na lumalabas na. Dahil sa hitsura mo, may dagdag na bayad. Siyempre, sasabihin ko na ang mga Brazilian ang pinakamabait at pinaka-friendly na mga tao na nakita ko. Lumapit, ikaw ba ay mula sa Ukraine? Ano ang maitutulong ko? Isulat mo ang numero ko. Dumating ako. Dito, tulad ng karaniwang mga dayuhan, naglalabas ng 14th promo box, nag-a-activate ng translator, at tinitingnan ang nagbebenta. At nakikita nila na hindi ka naman ang pinakamahirap na tao sa mundong ito. Kaya pwede kang lagyan ng dagdag na presyo, 80. Sa unang araw na dumating kami, lumabas kami sa kalye. Pumasok kami sa tindahan at binenta nila sa amin ang Kinder Surprise, itlog at biskwit sa halagang ₱600. Sobrang mahal ito. Sa manicure, lumabas na ₱40 ang halaga nito. Kinuha nila ang aming hardin. Nakausap ko sila, tinanong ko ang halaga, akala ko ₱3,000, dagdag pa ang ₱3,000, iba't ibang bayarin. Tapos, araw-araw may dumarating na bagong bill sa akin, isa pang ₱750, isa pang ₱750, isa pa. Itingnan, nakabayad ng $1,200. Darating sila, bayad na ang pag-aaral ko Pebrero. Sa huli, ipinadala nila ang bill para Enero. Kami ay nag-usap sa kanila 2 linggo sa di ko bayad sa Enero dahil hindi kami nag-aral noong Enero. Ibig sabihin, lahat ng ito, nakikita rin nila na nagbabayad ka, nagdadagdag sila ng presyo. O sa dentist din, binigay nila ang kontrata na nagkakahalaga ng ₱4,000 at nandyan pa ang isang tusong button para pirmahan ang kontrata. Pindutin mo ang button, ang link at parang automatikong sumasang-ayon ka sa mga kondisyong ito. Pero wala akong pinirmahan. Sige, pipirmahan ko, magbayad ka ngayon at marahil gagamutin ka namin balang araw. Naayos niyo ba? Hindi ako kumontak. Sa kabila nito, napakahirap makahanap ng magandang trabaho. Brazil, mababa mga sahod? Ang isang tao. May mataas edukasyon, marunong Ingles, maaaring kumita ng ₱34,000 sa São Paulo. Meron sa iba't ibang libro. Mga abogado, dentista, kumikita sila. Sa kolehiyo, isang sekretarya doon na kumikita ng ₱3,000. Nakilala akong nagtatrabaho, kumikita ng ₱3,000. Dahil sa dahilan na ito, nagtatrabaho si Vita sa marketing at social media. Akala ko dito ay sobrang atrasado at masama, pero hindi. Ito ay gumagana. Anumang tindahan may sariling delivery. Libong vlogger dito, milyon-milyong tagasunod sa Instagram. 1,000,000 mga vlogger, kaya marami. Sa YouTube ito ang ikalawang pinakamalaking merkado sa mundo. Pagkatapos ng
Si Isaac ay nagtatrabaho administrator sa hotel sa lungsod at masaya siya sa kanyang sahod. Tumanggi siyang banggitin ito. Hindi naman kalaki yan. Ang sweldo ko, parang normal lang. Mas gusto kong hindi sabihin, ayaw ng mga tao na pag-usapan, sinasabi nila, oh, ganito ang sweldo ko. Parang hindi ito karaniwan sa Brazil. Ito ay isang awkward na tanong. Sino ang mga kliyente? Karamihan ba ay mga Brazilian o mga banyaga? Karamihan ay mga Brazilian, pero marami ring mga banyaga. Pero ganito, sa lahat ng dako, ang Ruso, sa totoo lang, napakabihira. Ito ay higit pa, parang maaring Amerikano mula sa Canada. Magkano ang halaga ng isang gabi sa inyong hotel, mga ganito? 400 ночь, или может быть 700. 700. 700, да. Kahanap ako ng magandang trabaho at nagawa ko ito dahil sa kaalaman ko sa mga wik. Karamihan sa mga Brazilian ay nagsasalita lamang ng Portuges. Sabihin mo akin tungkol sa Brazil, siya Portugal. Nagsasalita ba kayo sa isang wika o pagkakaiba? May ilang pagkakaiba. Paano naman? Oo. Ang tingin ng mga Brazilian sa Portuges, ang Brazil ay dating kolonya ng Portugal. Ano ang nararamdaman nila ngayon? Ano ang tingin ng mga Brazilian sa mga Portuges? Para sa akin, okay lang to. Sa tingin ko, wala ang mga Brazilian. Walang problema kung ikaw ay Ruso, kung ikaw ay Amerikano. Kahit na ang Portuges ang nangingibabaw na wika sa São Paulo, ang etnikong lungsod ay sobrang magkakaiba at saka hindi naman karamihan ng mga Portuges dito. Sa mga pinakamalaking grupo, may 1 milyong Arabo, 3 milyong Aprikano, 3 milyong Portuges at 6 na milyong Italyano. Ito ay higit pa kaysa sa Roma o Milan. Ang mga alon ng migrasyon sa Brazil ay hindi kailanman huminto at halimbawa, ang resulta ng isa sa mga ito ay ang istasyon ng subway na ito na itinayo sa tulong ng mga Armenian na migrante. Isa pang malaking etnikong grupo sa São Paulo ay ang mga Hapon. Nandito sila ng 300,000 at si Tanya ay konektado sa komunidad ng mga Hapon. Bakit ka nga nakikipagkaibigan sa napakaraming Hapon dito? Dahil sa simula pa lang, nagtrabaho ako sa mga kumpanya ng Hapon, sa dalawa. Nagsasalita ako ng Hapon at sa totoo lang, gusto ko ang buong kulturang Hapon. At sa pangkalahatan, lahat ng mga kakilala ko dito ay mga purong Hapon na ipinanganak sa Brazil. May mga ugat na Portuges si Isaac. Makikita mo sa mukha kung ito ay Portuges o Brazilian. Sa mukha? Ay, hindi. Kapag sinasabi nilang ito ay Portuges, walang ganun, na medyo iba ang kulay ng balat. Hindi, pero may Brazilian na mukhang... mula sa iyo, lalo na, ito ang mga tao na gustong umalis sa Brazil. Saan sila madalas umaalis? Америка, в США. Но я был, может быть, в Португалию, потому что я очень хочу жить в Европе. В Европе это очень полегче посетить другое место, как Италию, ближе Францию, например, я думаю. Потом это было бы очень проще путешествовать. Ano ang sinasabi tungkol sa digmaan sa Ukraine ngayon? Sa totoo lang, sa tingin ko hindi naman talaga sapat ang alam ko. Sabihin na sa tingin ng marami ay tama ang Russia. Украина правильно или нет, но я только думаю, что население нет виновных, как если Путин, если Зеленский делают так или так, это население невиновное. Gusto kong pumunta sa Russia o Ukraine. Oh, John, syempre. At ngayon wala na. Dikman. Kahit ako, gusto ko pa ng Russia. Pero alam ko siguro, mas mura sa Ukraine. At dahil dito, sa kahit anong paraan, sinasabi ng mga tao na mura ang Ukraine. В отеле, например. А с русскоязычными ты общаешься здесь? Русских найти можно, но мне не очень хочется. Ну, типа, я уехала из России, где одни русские, в Бразилию, чтобы искать русских. По России тоска была? И была по друзьям, по родным.
Pupunta ako kapag Pasko ng pagkabuhay. Nagluluto lang ako dito ng borscht. Nagluluto ako ng mga pancake na may sour cream. At nakapunta ako sa bahay minsan. Oh, at yun na, ito ay kung paano ito ay para sa akin. Nakapunta ako sa Russia nung bakasyon. Naiintindihan mo, pagdating mo sa Russia, lalo na pagkatapos ng Brazil, agad kang tinatamaan ng alon. Ng lungkot, alon ng kalungkutan. Makikita mo na ang mga tao ay sobrang pagod, na may kaunting galit. Dito, lahat ay ngumingiti, lahat ay masaya. Minsan, Tanya, pumupunta sa Russia. Meron akong, si Lola ay 93 taong gulang na parang hanggang may pagkakataon pa akong makita ang pamilya, sinasamantala ko ito, dumating ako sa sarili mo, sa aking bayan, direkta sa paliparan. Kakaalis lang namin. Bagay sila sa atin. Mga pulis, na sinasabi nila parang mabuti, nais kong magbigay ng kalusugan, mga dokumento, at lahat ay bumagsak sa akin. Sa tingin ko lahat, hinihintay nila ako. At pag nalaman ko sa madaling salita, nagliyab ng sigarilyo ang nanay ko, hindi ka maaaring manigarilyo doon. Sinalakay siya dahil sa sigarilyo. Nakatayo lang ako, iniisip ko lahat. Nag-alis ka umalis papuntang Brieville? Pagkatapos ng tanong tungkol sa mga kahinaan ng Brazil, di mapipigilan si Tanya. Ito ang unang lugar sa mundo siguro sa aking alaala kung saan hindi ako makapag-withdraw ng pera o makapagpalit. Talaga may problema sa ATM, hindi ito gumagana. Lahat ng mga palitan ay sarado tuwing linggo. Ayos lang ba? Talaga na may mga hindi gumagana dito sa Brazil. Sasabihin ko na kung merong kahit anong gumagana dito, malaking tagumpay na iyon. Hindi ko maaalala. Nasa Moscow, nagkaroon ako ng ganitong sitwasyon, palaging nawawala ng kuryente. Dito, karaniwan lang na ang ilaw ay mawawalan ng kuryente ng ilang beses sa isang linggo. Nagpaparehistro ka kung saan-saan, hindi ko alam, sa parlor. Laging maghihintay ka dito. Hindi mahalaga kung gaano ka nakapagparehistro. At ang kalusugan dito ay talagang gulo. Kung sa madaling salita, may sistema sila na nagbabayad ka ng insurance isang beses sa isang buwan, pero kailangan mong magpa-schedule sa doktor ng 30 araw bago. Ibig sabihin sa katotohanan, kapag bumili ka lang ng insurance, hindi mo ito magagamit. At okay, palaging inilipat ang mga ito. Meron daw silang palaking network ng mga klinikayo. At ang mga klinikang ito ay nasa mga multi-story na gusali. Sa mga shopping mall, walang sino man ang nagpapaliwanag. Sinasabi lang ang kalye at numero ng bahay, hanapin mo. Pero hindi nila ako tinanggap. Tanggap lang namin. Mga taong nagsasalita ng Portuges. Sabi ko, kailangan ko lang ipakita ang papel. Hindi, sorry. Naghintay ako doon ng 2 oras. Tinawagan ako ng insurance, no? Sabi nila, umuwi na lang ako, nakansela ang appointment. Sa Russia, agad silang magagalit. Parang, ano ba, nagalit na kayo? Pero dito, walang kahit sino ang tumutugon. Pero ganun din sa mga Brazilian. O kaya lang, para sa kanila, parang ang pagkansela, paglipat ay hindi itinuturing na malaking bagay. Oo, dito sa totoo lang, kahit ang mga kliyente ay hindi masyadong tumutugon dito. well, sa isang buwan ko na lang, tama lang na hindi ito naging problema na makialam. Hindi rin masaya si Tanya. Sa mga taxi, delivery. Pero naintindihan mo parang hindi na kailangan ng mga tao. Dito nang higit pa, mayroon kaming ilang mataas na pangangailangan. Para sa paghahatid ng pagkain, mga taxi, lahat ng uri ng mga bagay na pampaganda, kuko, pilikmata, at iba pa, walang ganito dito. Sa atin, ito ay itinuturing na walang makakakuha ng isda mula sa lawa kung walang pagsisikap. Dito sa kanila, parang ganun. А здесь больше именно про то, чтобы жить. И не париться. И не париться, да. Вот это вот реально Акуна Матата. Nasa kalahating ko, bahagi ng aking paglagi sa São Paulo, abala ako sa pag-aayos ng problema sa koneksyon at hindi ko ito naresolba. Nananatili akong naka-roaming na mas mura para sa akin kaysa sa tanging option na nahanap ko sa lokal na koneksyon. Ngunit ayon kay Oksana, napakahirap magalit sa mga Brazilian dahil sila ay genetically mabait. Para sa kanila, pagiging magalang sa kanilang dugo, nasa ngiti. Tahimik, ito ang kanilang paborito.
Focus. Mahinahon, pinahahalagahan nila pagiging magalang. Kabastusan, hindi katanggap-tanggap. Kung sa Russia pwedeng hindi nila maaaring sabihin na hindi. Mabuting sabihin o at hindi gawin kaysa sabihin. Mas mabuting magsabi ng oo, may mga detalye. Sabihin ng oo. At sa huling sandali, paano kami naimbitahan sa... Ang housewarming party ng kaibigan ng asawa ko ay sa ganon at ganong date. Alam kong aalis kami noon papuntang Rio. At sinabi ko, hindi Andre, hindi natin kaya. Sabi niya, Oksana, hindi pwede yan sa atin. Kailangan mong magsabi ng, salamat, darating kami. At sa huling sandali, hindi na makakapunta. Well, sa atin, mas masahol pa ito. По-нашему это хуже, конечно. Wala bang paraan para sa kanila? Wala silang ganon. Sabi ng, mas mabuti pang hindi na dumating kaysa tumanggi. Посмотри. Подсесть, подусвитят к нашему дому. Papunta sa bahay. Doon ka nakatira, di ba? Да. Ну-ка попробуй. Все, давай вперед, сынок. Это сын Виты Лев. Он ходит в бразильскую школу уже несколько месяцев. Lev, saan mas gusto mong mamuhay? Sa Ukraine o sa Brazil? Жить в Украине. Mas gusto mo sa Ukraine. Bakit? Потому что я люблю бабушку и дедушку. Ang mga kaibigan mo dito, ano pangalan nila? Теодоро. Теодоро? Как? Ito ba? Ay isang batang Brazilian. Paano ka nakikipag-usap sa kanya sa Brazilian? Португальская. Oo. Sa wikang tinawag kong Brazilian, nagsimula nang magsalita ang batang iyon sa mga unang buwan. Знакомиться, это ава. Малый ходит здесь в садик. Pasok siya. Dito ito ay tinatawag na paaralan. Siya ay 4 na taon at pumapasok siya sa grupo para sa mga 4 na taon. Ang pagtuturo sa Portuguese, nag-aaral sila ng Ingles. May iba't ibang aktibidad tulad ng pagmamolde, plasticine, sayaw. May maliit na larangan ng football, pero mayroon kailangan bumili ng uniforme. At magkano ang halaga ng lahat ng ito? $600 sa isang buwan ang halaga sa Amerika. Para sa part-time, ito ay 5 to 6 na oras. 4,000 reais kasama ang kaunting barya. Ang halaga para sa buong araw, pabayad ako part-time. Pakinggan mo, $600 para sa part-time, ayos lang. Yan naman para sa Brazil, di ba? Para sa Brazil, mahal yan. Pero para sa lugar na ito, hindi masyadong mahal. Tinanong ko mga kapitbahay kung saan nag-aaral kanilang mga anak. Nagsisimula na paaralan nila, kindergarten. Hindi libu-libong dolyar kung pagtuturo ay pangunahing nasa Ingles. Maaring umabot ito ng $100 sa isang buwan at pataas. Ito may buwan ng bayad lamang. At sa tingin ko, mga 10% ng mga Brazilian ang makakayang magbayad pagtuturo sa mga paaralan. Well, sa mga ganitong at sigurado pumapasok sila sa mga libreng paaralan nila. At mayroon ding mga libreng kindergarten. Dito may mga magkaibang opinion yung mga Ukrainians na kinausap ko. Sinasabi nila, hindi kami pumapasok. Masama yan. Libreng medisina, masama. Libreng edukasyon, napakasama. At may mga tao sa Telegram, grupo sa São Paulo. Pinapasok ang anak sa kanilang daycare. May isang kindergarten, may isang paaralan worth 2,000 reais. Mukhang sobrang pangit siya. Noong kabataan ko, nagtrabaho ako bilang mamamahayag. Nasa juvenile colony ako, binisita ko. Ito ay tiyak na kolonya ng mga bata. Nang tiningnan ko ang SD, sinuri ko ang lahat ng mga bagay na nasa paligid na madaling mapuntahan kasi syempre, wala akong sasakyan. At may mga problema sa taxi dito. Anong mga problema? Kapag nakita ng mga tao na ikaw ay dayuhan, nakikita pa ang pangalan mo sa sirilik, and sobrang ngiti nila, sobrang saya nila. Ito ay Uber, ito ay, anumang taxi na gano'n, networked. At may isang lugar na pinuntahan ko na ilang beses na mga 8-10 minuto ang biyahe papunta roon. At yung madalas mangyari, hindi madalas, ilang beses na, nangyari na papunta ron ay 8 minuto. Pero pabalik, kailangan ko, sobrang nahirapan akong kunin ang bata mula sa daycare at hinatid niya ako ng 40 minutes. Sobrang mga slam lang, parang nagpaikot-ikot, di ba? Pinaikot ang halaga. Madaling ayusin ang mga dokumento sa Brazil, bukas ang bansa. Sa mga migrante, isa sa mga madaling paraan upang manatili ay ang pag-aaral. Sa katunayan, ang Brazil ay isa sa mga bansa kung saan madali lang umalis. Ayoko at hindi ko kailanman gustong mamuhay sa Brazil ng buong buhay ko. Sobrang layo lang talaga para makapunta rito. Sa katunayan, para makakuha ng resident card, nagbayad ako ng hanggang 50,000 rubles за занятия в языковой школе. Ang tanging kailangan kong dalhin mula sa Russia ay ang sertipiko ng kawalan ng kaso. Lahat, alam mo, sobrang saya ko. Yung iba, tulad ng birth certificate, diplomas. Lahat ng iyon, nandyan na. And mayor si Bawang Mami. At siya sulat mula sa paaralan kung saan plano mong mag-aral. Ipinapasa mo lang lahat ng iyon at bibigyan ka ng residency sa loob ng 1 taon kung may balak ka mag-renew.
ang iyong pananatili sa Brazil. Humihingi ka sa parehong paaralan kung saan ka nag-aral ng isa pang sulat, kung saan sinasabi nila kung gaano ka kagaling na estudyante at na wala kang na-miss na kahit isang klase, napakabait mo at magpapatuloy ka sa pag-aaral, walang visa ito. Well, sa kahit anong kaso, wala namang nakasulat na estudyante ako o kung ano pa man. Resident lang, sabi ng akin. Tumutulong ang Brazil sa mga refugee pero kadalasang sa mga dokumento lang. Ito lang ang tanging libre, ang komunidad ng mga Ukrainyano. Kikita kami ng 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ng mga kurso sa wikang Portuges. So, plano mo pa rin ba nga ang Japan? Pero mas mahal doon. Kung magkakaroon ka ng parehong remote work, kaya mo ba? Sa katunayan, malaking mito na mas mahal doon. Tanungin mo ang sino mang Hapon mula sa Tokyo na pumunta sa Moscow, sasabihin niya na mas mahal sa Moscow. At, totoo, talaga, yun. Mas mahal sa Moscow kaysa sa Tokyo. And ngayon lang sila nakaranas ng inflation sa loob ng 40 taon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng deflasyon. Sa kanila, kabaligtaran, bumaba ang mga presyo. Bubuksan ko ang isang lihim. Sa oras na ilabas ang video, si Tanya ay nasa Japan na kung saan plano niyang manatili. Si Vita ay kasalukuyang nakatira sa Hilagang Brazil pero gusto niyang bumalik sa Sao Paulo. Sa kabila ng mga panganib sa Sao Paulo, umaalis ako dito na buo ang mga kamay, paa at telepono. 20 milyong tao ang nananatili dito para magsaya, sumayaw, uminom, umibig at kung swertehin, mamuhay sa kalinisan. Mananatili ang Brazil sa aking puso at sa aking channel magpakailanman. Mag-subscribe ka sa YouTube at Instagram. Saan man, nandyan si Vova Karmanov. Bye!